Magandang araw sa lahat. Ako si Abby. Mula pa noong 97, ako na ang kilalang mananahi sa isang barangay sa kanlurang bahagi ng Mindoro. Pero bago ako naging ganito kakontento, kailangan ko munang tahakin ng daan ng ilang ulit na pagkabigo. Byuda ako simula noong 1980. Isang bangungot na aksidente sa bangka ang kumuha sa kanya sa akin. Mula noon, tila isinumpa na ako ng tadhana. Ilang lalaki na ang dumaan sa buhay ko. Lahat nagpaalam. Lahat bigo akong mahalin ng totoo. Kaya nitong mga huling taon, tinanggap ko na lang na baka hindi para sa akin ang may katuwang sa buhay. Tahimik ang pang-araw-araw ko. Gising ng alas 5, luto ng kape sa kalan, tahi ng damit hanggang sa dapit hapon. Tuwing gabi naman, ay panunood ng telebisyon ang libangan ko na may antena at foil pa. At bago matulog, taimtim na dasal sa ilalim ng kumot. Hanggang sa isang umaga, tag-init noong 1986. Habang papunta ako sa gubat para mamitas ng yantok, may napansin akong batang babae na nakaupo sa puno ng duhat. "Kumare! Gusto mong sumaya?" Sigaw niya. Napalingon ako. Bata siya, mga 8 anyos, nakaputing duster. May mahabang buhok na kasing itim ng aninag ng lupa matapos umulan. Pero ang mga mata niya, naglalaro sa pagitan ng luntian at asul. Parang kulay ng tubig sa balon kapag may sinag ng buwan. "Anong pangalan mo?" Tanong ko na nag-aalangan. "Tala. Kaibigan ako ng mga punong hindi natutumba at mga bulaklak na hindi nalalanta." Masayang sagot niya. Medyo natuwa ako sa sagot niyang tila galing sa balagtasan. "Makulit ka. Wala ka bang mga magulang? Bakit mag-isa ka dito?" "Wala akong ina o ama, gaya ng pagkakaintindi nyo. Pero may mga ugat akong inuuwian." Kinilabutan ako ng bahagya. May kung anong lamig sa hangin na parang dumapo sa bato ko kahit tirik ang araw. Pero hindi siya nakakatakot. Sa halip, parang bata lang na sobra sa imahinasyon. "Gusto mong sumaya? Tutulungan kita." Ulit niya. Natawa na naman ako. "Abay, kung kaya mo, sige na. Pero teka, paano mo nalaman na malungkot ako?" Ngumiti siya. "Alam ko kapag ang puso ay may butas, madalas mong tinititigan ng bituin tuwing gabi, hindi ba?" Natigilan ako. Walang sino man ang nakakaalam nun. Ako lang. Bawat gabi, sinisilip ko ang langit habang hinihiling. Kahit alam kong wala nang dumarating, na sana may magmahal ulit sa akin. Bago ako makasagot, tumakbo na si Tala palayo. Mabilis. Hindi ko na siya nakita nang lingunin ko. Bago pa man magtanghali kinabukasan, kumatok sa lumang pinto ko ang isang lalaking tila dayo. Karga niya ang isang makinang pantahi, yung klase na may pedal, gawa sa bakal, may kalawang nasa gilid. "Magandang araw po. Si Aling Abi po ba ito?" Tanong niya, pawisan at mukhang nanggaling pa sa mahabang lakad. "Ako nga." Sagot ko bahagyang nag-aalangan. "Ano pong sadya nyo?" "Kayo raw po kasi ang pinakamagaling na mananahi rito," sabi ng isang batang babae. Tala ang pangalan niya. Tinuro niya ang bahay mo. Napatingin ako sa paligid. Wala akong nakitang bata. Gusto kong magtanong kung saan niya nakita si Tala, pero hindi ko magawang bigkasin. Sige, pasok po kayo."
Sabay ngiti ko, pilit na itinatago ang kaba. Nagpakilalang Jaime ang lalaki. Taga-Liparaw siya. Pero naglilibot ngayon sa mga bayan ng Mindoro para ayusin ang koleksyon niyang lumang makina. Isa raw siyang mananahi noon sa Maynila bago lumipat sa probinsya. Hindi ko alam kung anong meron sa batang yun, pero ang linaw ng pagkakasabi niya. Ikaw raw ang magpapaginhawa sa pananahi ko. Kaya mo bang ayusin tong makina ko? Aniya habang ipinapakita sa akin ang makinang dala. Siguro kaya ko namang ayusin yan. Sige, akin na. Susubukan ko. Tugon ko. Nang araw na iyon, ay ginawa ko nga ang makina niya. Bukod kasi sa pananahi, may kaunting kaalaman din ako kung paano umayos ng makina. Itinuro yun ng aking ama bago ito pumanaw. Nang sa ganun umano, ay hindi na ako gumastos pa para ipagawa sa ibang tao ang makina ko. Sa kabutihang palad, naayos ko naman ang makina ng lalaki. Binayaran niya ako ng may kalakihan. Ayon kasi sa kanya, lumang estilo na ang makina niya at bihira na kung maayos ang ganong klase. Nang gabing iyon, habang sinusubukan kong itulog ang mga nangyari, bigla akong napaisip. Bakit nga ba ako ang napili niya? Ako na luma ang pananampalataya sa pag-ibig. Ako na ni minsan ay hindi sinwerte sa lalaking sinubukang mahalin. Nang sumunod na linggo, bumalik si Jaime. Ipinagpag niya ang alikabok ng dating buhay ko. Hindi sa pabigla ang kilos, kundi sa payapang pagbisita. Mainit na tsaa at pagtulong sa pag-aayos ng mga lumang tela sa silid kooperatiba ng baryo. Palagi siyang may dalang insaymada o kalamay. Hatid mula sa palengke. Minsan, nakatitig siya sa akin habang inaayos ko ang kwelyo ng barong na tinatahi ko. Alam mo, Abby, bihira ako makakita ng taong kayang matahi ang tela ng may kasamang malasakit. Napayuko ako, sabay ngiti. Hindi ko matagalang tingnan ang mga mata ni Jaime. Parang laging may sinseridad. Sa di kalayo ang bahagi ng gubat, muling nagpakita si Tala. Isang hapon habang naglalakad ako pa uwi. Kamusta si Jaime? Tanong niya habang nagtatampisaw sa maliit na sapa. Tala, anong ginagawa mo rito? Totoo bang ikaw ang nagsabi sa kanya tungkol sa akin? Tumango siya. Walang alinlangang ngiti sa mga labi. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Matagal ka nang nakalimot kung paano tumanggap ng kabutihan. Dapat lang paalalahanan ka. Bata ka pa, para manghimasok sa buhay ng matatanda. Biro ko. Bagaman ramdam kong may bigat ang sinabi niya. Hindi lahat ng bata inosente. At hindi lahat ng may edad marunong magmahal ng sarili. Pagkatapos nun, tumakbo ulit si Tala patungo sa loob ng kagubatan. Parang usok na humalo sa liwanag ng hapon. Hindi siya kasing mahiwaga gaya ng mga kwento ng duwende o diwata. Pero may paraan siya ng pagsasalita na tila alam niya ang buong nilalaman ng dibdib ko. Nagsimula akong maniwala. Baka nga, hindi ako ang sumpa. Baka, na-delay lang ang swerte ko. Lumipas ang mga araw, ay naging bahagi na ng lingguhang pangyayari ang pagbisita ni Jaime. Kung data'y tahimik lang ang bahay ko, ngayon may tawanan na tuwing hapon. Habang sabay naming inaayos ang mga lumang sinulid o nililinis ang makinang dati halos kalawangin na. Hindi kami nagmamadali, walang ligawang hayagan. Pero sa bawat tasa ng kape, sa bawat sandaling tumatagal ang katahimikan nang hindi nakakailang, naroon ang pakiramdam
na parang may hinahabi kaming hindi lang tela, kundi tiwala. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang retaso, nakita ko ang lumang tela na ginamit ko sa kasal namin ni Oscar. Kulay garing, manipis na halos hindi kayang tahiin. Matagal ko na iyong inilagay sa ilalim ng baul. Akala ko'y tuluyan ko ng kinalimutan. Ngunit ng araw na iyon, parang may nagtulak sa akin na ilabas ito. Habang hinihimas ko ang tela, hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi dahil nasasaktan pa ako, kundi dahil napagtanto kong sa wakas, kaya ko nang alalahanin ang nakaraan na hindi nabibigatan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko ulit si Tala sa gilid ng taniman ng gabi. Ano na naman ang ginagawa mo riyan? Tanong ko habang lumalapit. Gumagawa ng daan para sa mga bagay na matagal mo nang isinasarado. Sagot niya. Alam mo, napapaisip ako kung totoo ka ba talaga? Ngumiti siya ng pilya. Ano bang mas mahalaga? Ang makita mo ko o maramdaman mo kung ano ang nagbago sa'yo? Hindi ako nakasagot agad. Tama siya. Mula nang dumating siya, nagsimula akong tumanggap. Hindi lang kay Jaime, kundi pati sa mga bahaging matagal ko nang ikinulong. Mula noon, sinubukan kong maging bukas. Isinama ko si Jaime sa pagtitipon ng mga kababaihan sa barangay. Ipinagmalaki ko siya kahit na may ilang matatandang babaeng mahilig sa tsismis ang nagsasabing masyado raw gwapo si Jaime para sa akin. Hindi ko na inintindi pa ang mga yon. Para sa unang pagkakataon, pinili kong unahin kung ano ang nagpapagaan sa dibdib ko. Isang gabi, habang umuulan ng mahina at nagkukumpulan ng mga palaka sa labas, tinanong ako ni Jaime habang nililigpit namin ang tinahing barong. Abi, sa tingin mo ba, may edad ba ang pagmamahal? Napatingin ako sa kanya. Wala, pero may tamang panahon at hindi iyon laging kabataan. Tumango siya. Mabuti, kasi nararamdaman ko. Kahit hindi pa ito ang simula, ayoko nang mag-isa sa dulo. Tumahimik kami. Walang halikan, walang yakap. Pero ang bigat ng katotohanan ang binitawan niya ay sapat na para mapangiti ako ng matagal. Sa sulok ng bintana, sa likod ng putlang kurtina, may aninong dumaan. Maliit, bata, basang-basa ang buhok. Tumigil siya sandali at ngumiti. Si Tala. Ngumiti rin ako. Hindi na nagtataka. Hindi ko na kailangang tanungin kung totoo ba siya. Simula nang lumalim ang ugnayan namin ni Jaime, napapansin kong mas bihira ko nang makita si Tala. Parang dumadalaw lang siya kapag may kailangan akong maalala o may dapat akong iproseso na hindi kayang bigkasin ng salita. Isang umaga ng Sabado, lumabas ako papuntang gubat para manguha ng yantok. Doon ko siya muling nakita. Nakaupo sa ilalim ng puno ng duhat. Walang bahid ng putik ang mga paa, kahit basa ang damo. Hindi mo na ako hinahanap? Sabi niya nang nakangiti. Hindi na kita kailangan hanapin. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan na kita. Sagot ko. Tumawa siya. Tunog ng tawa ng batang walang iniintinding problema. Pero sa likod nun ay may bigat, para bang matandang kaluluwa na nagkukubli sa maliit na katawan. Ano ka ba talaga, Tala? Bata ka ba? Espiritu? O di kaya duwende? Lamang lupa? Engkanto? Ano ka ba talaga? Tanong ko ng deretsahan. Bakit kailangan may pangalan para maintindihan mo ko?
Hindi ba sapat na narito ako? Balik niyang tanong. Napayuko ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil napahiya ako sa sariling pangangailangang ipaliwanag ang lahat. May nagtanong din sa akin yan dati. Matanda siyang babae, malungkot din. Iniwan ng anak. Binigyan ko rin siya ng pagkakataong magmahal ulit. Ngayon, masaya na siya sa kabilang baryo. Dagdag niya. Ganun ba ang ginagawa mo? Para kang si Cupido? Pero lalaki yun eh. Ikaw, bata ka lang. O ikaw si Cupida? Seryosong tanong ko. Pero tumawa lang siya ng pagkalakas-lakas na para bang nakarinig siya ng biro. Napapahawak pa siya sa tiyan niya. Maya-maya lang ay dahan-dahan siyang tumayo. Nilapitan niya ako at inilagay ang isang maliit na sanga ng sampagita sa palad ko. Kapag dumating ang panahon na hindi mo na ako makita, huwag kang malulungkot ha. Ibig sabihin lang nun, nasa lugar ka na kung saan hindi mo na kailangan ng paalala ko. Makahulugang sabi niya. Bigla naman akong napalingon nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Ilang segundo lang yon. Subalit nang tignan ko ulit si Tala, wala na siya roon. Bigla na naman siyang naglaho na parang bula. Pag uwi ko, nakita kong bukas ang bintana ko. Yung isang hindi ko na magamit dati dahil may sirang bisagra. At sa ilalim ng bintana, isang garapon ng matatandang botones ang maayos na nakahanay ayon sa kulay. Isang bagay na ni minsan ay hindi ko pinagbuhusan ng pansin. Pero tila isinaayos ni Tala habang wala ako. Mula noon, inoobserbahan ko ang mga detalye. Parang may lihim na kilos sa paligid ko na hindi ko basta maipaliwanag. Ang mga tela na hindi ko maalalang nilabhan, biglang nagiging malinis. Ang makina kong minsang tinanggalan ng sinulid, muling may bagong nakakabit. Isang gabi, habang tulog si Jaime sa papag at abala ko sa pagkukumpuni ng butas na damit, napansin kong may aninong dumaan sa pintuan. Mabilis, bahagya lang, pero sapat para mabakas ko ang hugis ng isang batang babae. Hindi ko na siya tinawag, hindi ko na siya sinundan. Ang misteryo ni Tala ay hindi para sagutin, kundi para alalahanin, gaya ng mahahalagang bagay sa buhay. Pag-ibig, pagbangon, at ang tahimik na tulong na galing sa hindi mo inaasahan. Pagsapit ng piyesta ng barangay, ang lahat ay abala. May sabong sa plaza, may mga palarong ginaganap at paligsahan ng sayaw. Ako na may nagpaiwan sa bahay. Ayoko ng masyadong maraming tao. Tahimik kong nilalabhan ang lumang kumot sa likod ng bahay. Nang biglang may bumato ng maliit na bato sa balikat ko. Tara! May gusto akong ipakita sa'yo. Bulong ni Tala. Nakasilip sa likod ng puno ng kalamansi. Wala pa ring pinagbago ang itsura niya. Parang hindi tumatanda. Tulad ng una ko siyang makita. Nakaputing duster. Ang buhok niya'y humahampas sa bewang. At ang matang laging parang alamang sagot kahit hindi mo pa tinatanong. Punta tayo sa ilog. Sabi niya. Sumama naman ako. Dala ang lumang salakot at panyo. Tahimik kaming naglakad sa makitid na daan papuntang Sapa. Walang ibang tao roon. Lahat ay nasa sentro ng baryo. Abala sa kasiyahan. Pagdating sa ilog, umupo siya sa isang batong malapad. Ako naman, sumalok ng tubig at nilamigan ng batok. Tahimik lang kami. Hanggang siya ang unang nagsalita. Hindi mo na ako madalas hinahanap ah. Sambit niya nang may pagtatampo sa boses. Dahil alam kong nandyan ka lang naman. At sa totoo lang, medyo natatakot ako kapag nandito ka.
Sagot ko. Bakit? Dahil tuwing nagpapakita ka, parang may kailangang baguhin sa buhay ko. Parang kailangang may harapin akong panibagong pagsubok. Ngumiti siya. Pero hindi bata ang ngiting yun. Matanda, malalim. Di harapin. Napayuko ako. Ang totoo, sa mga panahong iyon, iniisip ko na kung dapat bang sabihin kay Jaime na baka hindi ko kayang mahalin siya gaya ng nararapat. Natatakot akong baka isa na namang pagkabigo ang kahinatnan ng lahat. Pero sa tuwing nakikita ko ang kabutihan niya, nararamdaman ko rin ang tahimik na pagnanais na sana. Ito na yung hindi aalis. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang sumabog. May ilang dumarating na parang ulan sa tag-init. Maikli, pero sapat para tumubo ang halaman. Dagdag ni Tala. Bakit mo ba ako tinutulungan, Tala? Tumitig siya sa akin. Dahil nararamdaman ko ang bigat mo at ako ang klase ng batang hindi nakakatiis. Tahimik kaming magkasama roon ng matagal. Walang ibang tunog, kundi agos ng tubig at mga kuliglig sa paligid. Nang paalis na ako, humawak siya sa kamay ko. Malamig, pero hindi nakakatakot. Para lang hiniram ng sandali. Alam mong darating din ang araw na hindi mo na ako makikita, di ba? Oo, at kung kailan yun, baka ibig sabihin, tapos na ang trabaho mo sa buhay ko. Ngumiti siya, at sa huling pagkakataon, tumalikod na siya at tumakbo, pailalim sa kakahuyan. Lumipas ang mga buwan, si Jaime, hindi man maprosesong magsalita, ay nananatili. Tinutulungan niya akong palakihin ang munting patahian. Siya rin ang nag-aayos ng bubong ng bahay ko noong dumaan ang bagyo. Wala siyang pangakong binibitawan, pero sa bawat araw ay naging isang uri ng paninindigan. Isang gabi, habang magkasabay kaming nagkukumpuni ng sirang siper, may sinabi siya na tila ibinulong lang ng hangin. Salamat, Abby. Sa alin? Sa pagpiling huwag matakot. Ngumiti ako at sa sulok ng mata ko, sa aninag ng dilim sa labas ng bintana, parang may dumaan na naman. Isang batang nakaputing duster, may hawak na bulaklak at nakangiting tuluyan ng nagpaalam. Lumipas ang isa pang linggo matapos ang pag-uusap namin ni Tala sa ilog. Habang tila bumabalik na sa normal ang lahat, ang patahian, ang mga tahimik na hapunan naming dalawa ni Jaime, may isang gabing tila hindi ako mapakali. Bumalik ako sa puno ng duhat kung saan ko unang nakita si Tala. Gabi na noon, maliwanag ang buwan sa kalangitan at malamig ang simoy ng hangin. Dala ko ang lumang lanternang digas. Ang ilaw nito'y nanginginig, pero sapat para makita ang paligid. Tala, nandito ka ba? Tanong ko sa katahimikan. Walang sumagot, pero hindi ko alam kung bakit. Alam kong naroroon siya. Hindi ko alam kung may utang ako sa'yo o kung pinili mo lang talaga ako. Isang mahinang tinig ang sumulpot mula sa likod ng puno. Hindi lahat ng tinutulungan ay may pagkakautang. Minsan, basta naramdaman mo lang na kailangan nila ng kausap. Lumabas si Tala. Hindi siya tumatawa. Hindi rin siya nakangiti. Sa unang pagkakataon, nakita kong may lungkot sa mga mata niya. Pagod ka na? Tanong ko. Umiling lang naman siya. Hindi, pero malapit na akong umalis. May pupuntahan ka ba?
Hindi ako umaalis gaya ng mga tao. Parang hamog lang. Kapag natutuyo, wala na. Pero di ibig sabihin nun, hindi na ako totoo. Tumahimik kami. Umupo ako sa lupa. Nilapag ang ilawan sa gilid. Naupo rin siya sa tapat ko. Nakatupi ang mga binti, gaya ng bata. Pero hindi ko na siya tinignan bilang bata. Sa totoo lang, hindi ko na siya tinitignan bilang kahit anong tiyak. Isa siyang alaala na may katawan. Isang presensyang dumating nang kailangan ko. At ngayon ay dahan-dahan ang nawawala. Bakit ako? Bakit hindi si Jaime? O yung kapitbahay kong laging umiiyak gabi-gabi? Tanong ko. Marami akong pinupuntahan. Pero ang mga katulad mo, bihira. Yung mga babaeng malalakas pero ayaw nang maniwala na pwede pa silang umasa. Yung nananahimik pero sa loob may sigaw. Sagot niya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Tahimik lang itong bumagsak habang pinagmamasdan ko siya. Wala ka bang pangalan bukod sa Tala? Ngumiti siya. Iba't iba ang tawag nila sa akin. Sa Mindoro, Tala. Sa ibang lugar, Maria. Minsan, Aninag. Pero lahat ng tawag nila, pare-pareho lang ang ibig sabihin. Liwanag yun bago mag-umaga. Pwede pa ba kitang makita ulit? Tumayo siya. Marahang lumapit at hinawakan ang mukha ko. Malamig ang palad niya, pero nakakaaliw. Parang simoy ng hangin pagkatapos ng ulan. Kapag natutunan mo ng umasa nang hindi nasasaktan, ako mismo ang lalapit. Bumitaw siya at naglakad palayo sa kakahuyan. Hindi na siya tumakbo. Hindi rin biglang nawala. Pero habang lumalayo siya, parang mas nagiging bahagi na siya ng gabi. Parang anino. Parang liwanag ng buwan sa tubig. Naroroon, pero hindi mo mahahawakan. Pagbalik ko sa bahay, mahimbing na ang tulog ni Jaime sa papag. Umupo ako sa tabi niya at pinagmasdan lang ang payapang pagpahinga niya. Sa mesa, nakita ko ang lumang garapon ng botones. Bukas na ang takip at sa ibabaw, may isa na namang bagong dagdag. Isang botones na perlas, pino na tila galing sa lumang panahon. Tumabi ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinikit ko ang mga mata nang hindi kinakabahan sa bukas. Sumunod na araw, habang nagdadala ako ng tahing tela sa tindahan ni Aling Gracia, ang matandang bulag ang isang mata na kilala sa barangay bilang Makwento. Napansin niya ang botones na perlas na nakakabit sa kwelyo ng suot kong blusa. Taga saan niyang botones na yan, iha? Tanong niya, bagamat hindi niya ito nakikita ng maigi. Nakita ko lang po sa bahay. Parang naiwan sa mesa. Sagot ko, hindi ko binanggit si Tala. Mahirap ipaliwanag. Ngumisi si Aling Gracia. Ngumiting may nginig. Matagal na yung istorya na yan. Akala ko wala nang nakakaalala. Ano pong istorya? Yang botones na ganyan, may kwento yan. Isa yan sa mga palatandaan ng anak ng buwan. Napatingin ako. Anak ng buwan? Abay oo. Hindi sila tao. Hindi rin hayop. Hindi rin multo. Mga nilalang na sumasabay sa panahon. Pero hindi hinuhuli ng oras. Lumilitaw sila tuwing may pusong wasak o may bahay na binabalot ng lungkot. Nagpapakita sila bilang bata o matanda o kahit sino man ang gusto nila. Basta kaya nilang makapasok sa loob ng puso mo. Isa na roon si Tala, ang engkantadang gala.
Hindi ako kumibo. Ay, alam ko na ang iniisip mo. Marami ang nagsasabing katang isip lang yan. Dalaga siya dati. Tulad mo, walang asawa. Wala ring anak. Pero isang araw, gumising na lang siyang parang bagong tao. Masaya. Tahimik. Nagpatayo ng patahian. Nag-alaga ng mga batang ulila. Bago siya namatay, sinabi niyang may batang babae raw siyang nakilala doon sa may ilog. Ang pangalan ay Tala. Ay simula noon, yang si Tala, binansagan ng talang engkantadang gala. Nakakatuwang isipin. Napatayo ang balahibo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagsabog ng mga detalyeng dati, tila walang koneksyon. E di, ibig sabihin, matagal na siyang naririto sa lugar natin? Tanong ko. Oo naman, pero hindi sa paraan ang iniisip mo. Ang mga tulad ni Tala, hindi sinusukat sa taon. Sinusukat sila sa kung ilang puso ang nabuo nila. Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Kinuha ko ang garapon ng butones at inisa-isa ito. Wala ni isang kapareho ng perlas na nakikita ko sa aking kwelyo. Iba ang ningning nito. Parang galing sa ilalim ng dagat o sa likod ng ulap. At sa ilalim ng garapon, may nakatuping papel na hindi ko pa napapansin noon. Binuksan ko iyon. Isang sulat, walang lagda, pero malinaw na sulat kamay. Maliit, pino, parang sulat bata. Abi, hindi lahat ng nawawala ay kailangang hanapin. Minsan, kusa silang bumabalik. At kapag bumalik sila, ang tanong lang, handa ka pa bang magbukas ng pinto? Napaupo ako sa sahig. Mahigpit kong hawak ang papel. At sa loob ng dibdib ko, may kakaibang tahimik na pintig. Hindi ka ba, kundi ala-ala. Si Aling Gracia, ang batang Tala, ang mga taong tulad ko na dumadaan sa katahimikan. Lahat pala kami, konektado sa isang uri ng kwento na hindi basta sinasabi. Isang kwento ng paghilom. Isang kwento ng mga bahaging hindi nakikita, pero totoo. Pagsapit ng 14 na araw ng Setyembre, walang espesyal sa araw na yon, maliban sa malamig na simoy ng hangin at kakaibang katahimikan sa paligid. Si Jaime ay nasa palengke. Naghatid ng mga sinulid at telang binili namin sa Kalapan. Ako na may abala sa pagsasaayos ng mga damit na ipapadala sa kabilang barangay. Mag-isa lang ako sa patahian nang biglang may kumalabit sa bintana. Hindi pamilyarang tunog. Akala ko nung unay hangin lang o sanga ng puno. Pero nang sumilip ako, napatigil ang paghinga ko. Nakita kong nakatayo sa labas si Tala. Gaya ng dati, suot niya ang puting duster. Hanggang bewang ang buhok na sa pagkakataong iyon ay kulay puti na. Walang galos ang balat at ang mga mata niya ay pareho pa rin. Maligaya ngunit malayo ang iniisip. Agad akong lumabas. Akala ko, wala ka na. Sabi mo aalis ka. Sabi ko at hindi makapaniwala. Bumalik ako dahil hindi pa tapos ang kailangan mong malaman. Tugon niya. Tumabi siya sa akin sa bangkong kahoy sa gilid ng bahay. Tahimik ang hangin, ngunit may bigat sa katahimikan. Hindi mabigat na nakakapagod, kundi bigat ng isang bagay na malapit ng mabunyag. Tala, ano ka ba talaga? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, pumulot siya ng tuyong dahon sa lupa. Pinasadahan ito ng daliri at saka nagsalita. Hindi ako tao. Hindi rin ako halimaw.
Isipin mo na lang, isa akong bantay. Hindi ng lupa, kundi ng damdamin. Hindi ng bahay kundi alaala. Pinapadala ko ng kung anumang kapangyarihan na ayaw naming pangalanan. Dahil baka kapag pinangalanan, mawala ng hiwaga. Bakit ako? Bakit hindi na lang ang iba? Tinanong mo na yan noon pa. Pero ngayon, sige, masasagot ko na. Dahil ikaw, Abby, ay hindi lang babae. Isa kang bukas na sugat na gustong maghilom. Pero walang marinig na dasal. Ikaw yung uri ng kaluluwa na tahimik, pero malalim. At hindi lahat ng kagaya mo binibigyan ng pagkakataong tumanggap muli. Napaluha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng taong nagdaan. Ito lang ang pagkakataong may nagsabing naiintindihan ako. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko kahit hindi ko alam kung para saan. Magpatawad sa sarili, sa mga iniwan ka, sa mga dumaan at hindi nagtagal. Tumahimik ako. Pinagmasdan ko siya habang pinipisil ng malamig niyang kamay ang palad ko. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang init. Hindi mula sa balat niya, kundi mula sa loob ko. Para bang may pintong matagal nang nakasara na dahan-dahang bumubukas. Matatagalan ka ba ngayon? Tanong ko, ngumiti naman siya. Hindi na agad ako aalis, pero hindi rin ako magtatagal. Kasi sa oras na makaya mo na nawala ako, ibig sabihin, kaya mo na rin mahalin ang sarili mo kahit mag-isa. Bago siya magpaalam, iniabot niya ang isang bagay. Maliit, bilog, makintab. Isang botones na asul ang kulay. Parang langit bago magdilim. Para saan to? Para sa susunod na pagbubukas. Pero hindi para sa akin. Para sa isa pang tulad mo. Sagot niya. At sa sumunod na iglap, nilakad niya ang daan pakanluran, papunta sa palayan, at unti-unti siyang nawala sa sikat ng hapon. Hindi na ako umiyak. Ngayon, alam ko na. Si Tala ay hindi lamang alaala. Isa siyang tulay. At minsan, ang mga tulay ay hindi para tumawid lang, kundi para piliing huwag malunod. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit si Jaime. May dala siyang malinis na balde at isang peraso ng tuyong barong na tinahi ko para sa isang kasalan. Tahimik siyang umupo sa isang batong patag at pinanood lang akong pilit inaalis ang mantsa ng langis sa kwelyo. May bisita ka ba kahapon? Tanong niya bigla habang pinipisil ang laylayan ng kanyang panyo. Napatingin ako sa kanya. Ha? Wala naman. Bakit mo na itanong? May nakita akong batang babae sa bakuran. Nasa ilalim ng puno ng duhat. Akala ko anak ng kapitbahay. Pero nung lumapit ako, nawala. Akala ko nananaginip lang ako. Napatigil ako sa paglalaba. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nakita niya rin si Tala o matatakot ako na baka hindi dapat. Matangkad ba? Mahaba buhok? Maputla? Tumango si Jaime. Oo, parang lumang suot. Parang hindi pang panahon. Hindi ka ba natakot? Hindi ko alam, pero parang may kung anong lungkot sa mata niya. Tapos, pagkakita niya sa akin, tumalikod agad siya. Tahimik ako. Hindi ko nasabi ang pangalan niya. Hindi ko rin masabi kung anong papel niya sa akin o sa aming dalawa. Nagpatuloy kami sa paglalaba, pero ramdam ko ang mga mata ni Jaime habang nakatungo ako sa batya. Ilang sandali pa, nagsalita ulit siya. Abi, may hindi ka ba sinasabi sa akin?
Doon ako napatitig sa kanya, sa maamong mukha niya, na ngayon na may halong takot. O siguro selos, o baka pagkalito. Mayroon, tugon ko. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin o kung maniniwala ka. Huwag mong isantabi agad ang paniniwala ko. Tugon niya. Isang beses mo lang akong tinulungan sa buhay ko. Pero sineryoso ko yun. Kaya kung may pinagdadaanan ka, sana ibahagi mo rin. Pinunasan ko ang kamay ko sa tapis. Umupo ako sa tabi niya. At sa unang pagkakataon, kinuwento ko ang lahat. Mula sa gabi ng pagkikita namin ni Tala, sa mga botones, sa mga biglang pagbabago sa takbo ng buhay ko, hanggang sa pagbabalik niya kahapon. Tahimik lang si Jaime habang nakikinig. Hindi siya nagtanong, hindi rin nagputol sa pagsasalaysay ko. Nang matapos ako, tumango siya at ngumiti, bagamat may lungkot sa mga mata. Kung siya ang dahilan kung bakit muling sumigla ang mga mata mo, hindi ako lalaban. Pero kung darating ang araw na kailangan mo ng totoong kamay, na hahawakan ka, nandito lang ako. Hindi ako nakaimik. Sa loob-loob ko, parang may isa na namang bahagi ng puso ko ang nabuksan. Hindi para kay Tala, kundi para kay Jaime, na marunong maghintay kahit walang pangako. Biglang humangin ng malamig. Sa mga dahon ng duhat, may nalaglag na maliit na papel na parang galing sa langit. Pinulot ito ni Jaime at tinignan ng nakasulat. Hindi lahat ng swerte ay bulag. Minsan, pumipili rin sila ng taong karapat-dapat. Iyon ang nakasulat sa papel. Nagtama ang tingin naming dalawa. Hindi na namin kailangang sabihin kung kanino galing ang sulat. At doon, sa pagitan ng paglalaba at katahimikan, nagsimula ang isa pang uri ng pagtanggap. Hindi lang kay Tala, kundi sa lahat ng maaaring dumating. Matapos ang mga araw na magaan na pagsasama, napansin ko na nagsimula ng magbago ang takbo ng mga bagay. Lahat ng hindi ko maintindihan tungkol kay Tala, tungkol sa botones, at sa mga swerte, ay nagsimulang maglaho. Walang pasabi, walang ingay. Ang lahat ng iyon ay naging parte na lang ng isang lihim na naglalakad sa dilim ng nakaraan. Dahil sa kanyang pagbabalik, napansin ko na hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya madalas magpakita sa tabi ng ilog o kahit nasa ilalim ng puno ng duhat. At sa mga gabi ng mga sumunod na linggo, ni hindi ko na siya naririnig. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako at napapansin ko na ang silaw mula sa bintana ay parang may iba ng kulay. Mga anino na mas mahahabang nilalang o mga ulap na naglalakbay sa ilalim ng buwan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatahi, lumabas ako sa likod ng bahay. Tumutok ang aking mata sa ilalim ng puno ng duhat, na ngayon ay natatakpan na ng matataas na damo, ngunit wala na si Tala. Sa paglingon ko, nakita ko si Jaime na dumating mula sa bukirin. Dahan-dahan at tahimik, hawak ang isang puno ng palaspas na bagong gupit. Abi, nakita ko na naman siya. Tawag niya. Si Tala? Tanong ko. Nahirapan ang aking tinig. Oo, kanina lang. Sa kabila ng palayan. Parang gusto niyang maglakbay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Alam ko na, naisip ko na rin. Hindi ko na pinilit pa. Ibig mong sabihin? Nagsimula siyang magtanong. Ngunit inabot ko ang kanyang kamay at humilig sa kanyang dibdib. Huwag mo na siyang hanapin.
Huwag mo na akong hanapin. Bawat isa sa atin ay may dalang liwanag. At kapag nagdilim, may pupuntahan din yun. Wala siyang kailangang gawin para manahan. Alam ko, wala na siya sa ating mga mata. Tahimik si Jaime. Inabot ng aking mga mata at iniiwas ang sariling tingin. Hindi ko alam kung nahanap na niya ang sagot sa hinahanap niya o kung siya'y muling magdadalawang isip sa aming landas. Hindi na ako nakaramdam ng kalungkutan. Alam ko sa kabila ng lahat na hindi talaga namin kailangan ng mga bagay o sino paman upang magpatuloy. Kinabukasan, isang maliit na liham ang natagpuan ko sa gilid ng duhat. Sa huling liwanag, hindi ako aalis. Mananatili ako bilang bahagi ng lahat ng alaala. Laban sa dilim, makikita mo ko sa isang bagong daan. Wala nang karugtong pa ang liham na yon. Wala nang iba pang tinig. Ang pagtanggap ay hindi tungkol sa pagkakaroon, kundi sa pagpapalaya at sa pagpapatawad sa sarili sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa ilalim ng bagong araw, dahan-dahan akong bumangon. Naroroon si Jaime. Ang kanyang mga kamay ay muling nakayakap sa akin. Mas matatag na ngayon. At dahil sa engkantadang gala na si Tala, natagpuan ko muli ang pagmamahal na matagal ko nang inakalang hindi ko na mararanasan pa.